Mga ka-Republic, matapos isimento ang kanyang legacy bilang winningest PBA import, ang Gilas Pilipinas jersey naman ang isusuot ni Justin Brownlee. Dalawang mahirap na laban ang haharapin ng ating national team kontra sa mga higanting kupunan ng New Zealand at Australia. Pagkatapos niyan, balik PBA na sina Brownlee, Arya Barrientos at Troy Rosario para sa Governors Cup na sisimulan sa July 10. Dito, tatangkain ng Barangay Ginebra na maka-back-to-back championships. Ngunit siguradong hahadlangan sila ng SMB at Tok and Tex. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, binuksan sa publiko ang team workout ng ating national team bago sila lumipad patungong New Zealand at Australia. Naging send-off party na rin ito para sa ating pambansang kupunan na sasabak sa dalawang mahirap na laban. Kasama ang mga bilig at KBL Filipino imports, kabilang sa ating national team sina Mike Phillips at Justin Baltasar, plus ang mga Ginebra players na sina Troy Rosario, Arya Barrientos at Justin Brownlee. Galing sa pahirapang best of 7 final series ang tatlong Gene Kings, pero wala na silang panahong magpahinga kasama ang kani-kanyang pamilya. Pagkatapos ng kanilang open team workout kagabi, ngayong araw ang lipad ng buong kupunan papuntang New Zealand para masanay kahit konti sa matinding lamig doon ng panahon. Pagod man ay walang reklamong maririnig sa tatlong Ginebra players. Hanggang ngayon, dama pa rin nila ang saya dahil unang-una na nakuha nila ang kampyonato mula sa kamay ng Tok and Tex. Naging makasaysayan ang gabing iyon dahil natuldukan ng higit 3 taong title drought ng Ginebra. Pero higit sa lahat, dito na semento ang legacy ni Justin Brownlee bilang PBA winningest import. Naging emotional si Justin Brownlee nang ma-interview at inamin niya hindi raw niya akalain na aabot siya ng 10 taon bilang Ginebra import. At hindi naman lingid sa ating lahat, bukod sa pagiging import ng Ginebra, naglalaro rin siya para sa Gilas kung saan 2 gintong medalya ang nasungkit ng ating national team sa mga international competition. Anyway, mabigat ang haharaping laban ng Gilas kontra sa mga kupunan ng New Zealand at Australia. Ang Tall Blacks ay may average height na 6'7". May mga guard silang singtangkad na mga forwards ng Gilas. Mayroon silang Tyrell Harrison na 7-footer. Ang Australian Boomers naman, malakas na ay lalo pang nagpalakas. Kasama na ngayon sa kanilang lineup si Bryce Cotton na isang NBL legend at 6-time MVP. 6'1 lang o 6'2 si Cotton, ngunit huwag tayong magpadaya sa kanyang height. Sang-ayon sa scouting report, napakabilis niya at siguradong magpapasiklab ito sa harap ng kanilang home crowd. Hindi yan magiging 6-time MVP sa isang ligang halos katulad ng NBA, kundi talagang mahusay. Kaya naman sa July 6, hindi lang basta isang malakas na Australia ang makakatapat ng Gilas, kundi isang Australia na may dagdag na makina sa opensa. At magiging isa itong malaking hamon sa ating national team. Pagkatapos ng bakbakan sa FIBA, hindi pa rin makapagbabakasyon sina Justin Brownlee, Troy Rosario at Arya Barrientos. Naghihintay na sa kanila ang pagbubukas ng PBA Governors Cup sa July 10. Dito'y tatangkain ng Barangay Ginebra na maka-back-to-back championship sa pangunguna pa rin ng ating winningest import. Siguradong mainit agad ang mata ng mga kalabang team kay Justin Brownlee. Ito ang paboritong conference ni JB dahil pasok ito sa kanyang height. Kung nadumina ni Brownlee ang mga 7-footer na import sa katatapos na Commissioner's Cup, inaasahan na higit pa ang kanyang maiipakita ngayong singtangkad lang niya ang ibang foreign reinforcement. Mataas ang moral at buo ang kumpiyansa matapos maghari sa Commissioner's Cup, inspirado ang mga mag-aalak ngayong Governor's Cup. Dito inaasahang unti-unting mabibigyan ng mahabang playing time ang mga bagong salta sa kupunan tulad ni Jan Abis, Sonny Steele at Ken Mark Carino. Pero muli, hindi ito magiging madaling kampanya para sa tropa ni Tim Cone. Haharangan sila ng SMB at TNT.
Gustong bumawi ng SMB dahil maaga silang nalaglag sa playoff, samantalang nagngingit-ngit naman ang Tok and Tex na gumanti sa Hinebra matapos agawin ng Gene King sa kanila ang Champions League. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Ma'am Cecilia Guevara na nasa Israel. Ingat ka lagi dyan, kabayan. At sa iyo rin, Ray Arabit, Happy Father's Day din sa iyo kahit huli na. At sa iyo rin, Arago Mercy, Mrs. Itoni Kabadi Vlog dyan sa Oman. Sa iyo rin, shoutout Rudy Policarpio. Salamat sa suporta, idol. At sa iyo rin, shoutout Norman Flores. Lagi itong narito, hindi ito nawawala. At sa iyo rin, Diego Bagsik, ito sa Bulaluhan sa Fairview. Shout out sa inyo dyan. At sa iyo rin, Borlagatan Donald mula sa Singapore. Talangka is talangka, sabi niya. At sa iyo rin, May Filamor. Kaya daw ng gilas yan. At sa iyo rin, shout out Prudencio Talavera. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.